Naghahanap ka ba ng pang-negosyo or pang-family and barkada use? Kung ganon ay swak na swak dyan ang Photon Tornado M4.2C MPV na 14 feet ang haba ng body. Kaya naman kung interesado ka sa unit na ito ay panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil ibabahagi ko sa iyo ang mga katangian na mayroon ito kung bakit ito ang tamang dapat na piliin mo. Sa mga interesado naman na malaman ang promo nito at kung gusto niyo po na matulungan at mag-guide ko kayo sa inyong application upang ma-approve, ay kontakin niyo lamang po ako sa 0916-406-5878. Viber ready na po yan at makikita niyo rin po yan dyan sa screen. Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Joanne Tusing, Sales Executive here at Photon Kawit, Cavite. For today's vlog, ang pag-uusapan natin ay etong unit po na i-release ko ngayong araw. So, share ko lang sa inyo yung unit na napili ng aking client. Ito po ang ating Photon Tornado M4.2C MPV. Ang negosyo po ng client ko ay fruits and vegetables. So, wholesaler po sila. Kaya ang napili nila ay MPV at dahil sa malayo po yung kinukuhaan nila ng vegetables and fruits, kaya naman gusto nila mas malaki na yung dadalhin nilang unit. Nang sa ganon ay mas marami po silang madadala sa isang pasada nila. Tara at simulan po natin dito sa harapan. Pagdating sa mukha, maskuladong tignan. Very attractive and elegant ang design ng ating grills. At mayroon siyang malaking emblem dito ng Photon. Dito banda sa may right side, makikita natin ang Photon emblem. Blue Energy, Euro 4 na po ang emission. Then dito naman po sa may bandang left side, makikita ang Tornado emblem po. So, dyan pa lang, malalaman na natin na Tornado po ang model ng Photon na truck na to. At sa baba, makikita natin, grabe, ang laki ng ating headlamp. May multi-reflector na siya at may projector type pa. So talaga namang napakaliwanag ng ating headlamp. Ang pinaganda po kasi kapag mayroon tayong projector, ay focus siya doon sa daan, hindi siya sa boat. Focus na focus po talaga yung ilaw niya sa daan. Kaya naman, mas malayo po ang nararating ng liwanag nito. Mas convenient sa driver at convenient din doon sa makakasalubong po natin. Kasi hindi siya masisilaw. And ang kinaganda pa dyan, kung sakaling liliko ka, malayo pa lang, lalo na dun sa madilim na lugar guys malayo pa lang ay malalaman na ng makakasalubong natin or yung paliko na kasalubong natin na may parating na truck. Dahil malayo ang nararating ng ilaw ng ating projector type. Okay? So bukod dyan, meron pa tayong LED daytime running lamp. So, additional liwanag, more visibility po. Ang elegant din tignan dahil mayroon siyang chrome na design dito sa bawat side. Diba? Wow, grabe. Astig talaga. At sa baba niyan, meron din tayong front fog lamps. So, syempre ang kinaganda ng may front fog lamps ay additional liwanag rin siya. Lalo na kung magbabiyahe tayo ng maulan or syempre pag sobrang lakas talaga or kapag mahamog na lugar, katulad ng mga Baguio, di ba? Yan, medyo madilim doon. So, much better may additional liwanag tayo for more visibility, di ba? So, added safety rin siya. Kung sakali naman na matrap po tayo sa daan, ay huwag po kayo mag-alala dahil mayroon po tayo ditong tow hook. So, eto siya, guys. Sa pagbukas po ng ating engine, ay dito po natin siya bubuksan. Angat lang po natin ito. Yan. Then, angat ng ganon. Tapos, angat po natin ng pagganito. So, ganyan lang siya. Doon po, makikita nyo, maglalak na siya. So, okay na po yan.
Ang Photon Tornado M4.2C ay powered ng 3.8-liter Cummins diesel engine. Ito ay kilalang kilala for legendary durability. Ang Cummins ay ginagamit po sa mga heavy-duty trucks at maging sa heavy-duty Ram pickups, RVs, and massive industrial equipment. Ang 3.8-liter Cummins diesel engine ay may maximum power na 154 horsepower at 2,600 RPM at maximum torque na 500 Newton meter at 1,200 to 1,900 RPM. Pagdating naman po sa transmission, ito ay naka 6-speed manual. Close ay ito pong clip, kailangan maklip lang natin ng konti. Tapos kailangan na nating umalis kasi baka pumadaganan tayo. So ganyan lang siya ng konti. Pwede na yan, tapos baba na lang natin. Ganun lang po siya kadali. Buksan at isara. Yan. Tapos lalak na natin. Okay? Paalala ko lang po guys, bago natin buksan yung head, ay kailangan wala po tayong gamit dito sa loob. Kasi once na inangat po natin yan, baka maglaglagan yung mga gamit dito. So, check po muna natin bago natin gawin. Kahit maliit po ako, ay madali lang pumasok dito sa ating tornado dahil meron po siyang step board at meron tayong handle dito. Super easy lang po umakyat sa taas. Pag para sa mga commercial vehicle, usually po naka 4-spoke steering wheel. So, yan yung ating design dito sa ating steering wheel ng tornado. And pagdating dito naman sa door panel po, sa bandang driver side, ganito ang design ng ating indoor handle, naka-chrome na siya. And naka-power door lock na po tayo and power window. So ito ang switch natin para sa unlock at lock. Then ito naman ang ating switch para po sa power windows. Switch para naman po sa windows lock. Siyempre, mayroon po tayo ditong compartment. And nandito po sa baba yung ating speaker, ganun din po sa kabila. Ang ating steering column ay adjustable po. So ganito lang po siya. Na-adjust po siya, depende po sa gusto nating layo at lapit nito sa atin. Then dito sa side po, nandito yung switch po ng ating headlamp leveling. Then ito naman po, yung para sa ating EBP. Ito naman po ang stock natin para po sa mga ilaw. Malaki, malapad po ang ating instrument cluster, kaya naman kitang-kita po ano man ang isignal dyan. Mga aircon vents natin, guys, malalapad din siya. So, malamig talaga dito kapag binuksan natin yung aircon. Bawat side ay mayroon po siyang chrome accent. Ang elegant din ng dating. Check naman po natin dito sa side. Dito banda sa may right side, makikita natin yung ating side mirrors. Grabe, dalawahan yan, malalaki talaga. Kaya naman siguradong kitang-kita ng driver yung mga padaan po ng mga sasakyan dyan. At ang kinaganda pa dyan guys ay Mayroon din sa taas. so kahit may motor dito banda sa blind spot, ay kitang-kita po ng driver dahil dito po sa mirror. Kasi nasa kabila yung driver natin, kaya sure hindi niya makikita kung may tao dito. Kaya naman, nilagyan natin siya ng mirror dyan. Malalaman po natin na ang variant na to ay M4.2C dahil meron po tayong M4.2C emblem dito sa sides. And ang meaning po ng C na to ay Cummins dahil Cummins engine po ang engine natin dito sa ating tornado. Bukod dyan guys, meron din tayong ilaw sa bawat side for more visibility. So added safety rin po yan para mas madali rin tayo makita, lalo na kung yung mga sasakyan po ay nandito banda sa gilid. Umiilaw din siya once na magsisignal light po tayo, pa right or pa left. At talaga namang napakatibay din ng ating gulong dahil ito ay naka 6 studs na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ang size po ng ating tires ay 215/75 or 17.5. Then pagdating po sa suspension ay grabe. Pang heavy duty po talaga siya, pang commercial vehicle dahil naka-lip spring po ang front and yung ating rear. Dinisign ito upang ma-maximize ang payload capacity and durability. Pagdating naman sa sukat,
Ang pinili ng client, ang gusto niyang sukat ng body ay 14 feet yung haba. Then pagdating po sa lapad, 84 inches, 7 feet po yon. At sa height po ay 80 inches. So gusto talaga ni client ng mas mataas, mas malapad at mas mahaba dahil ang negosyo niya po ay vegetable and fruits and malayo po talaga yung kanilang kinukuhaan nun. So, gusto nila sa isang pasada lang or sa isang biyahe lang ay marami po silang mailagay. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo ang loob. Tara, at samahan nyo ako. May stepboard po tayo dito para mas madali po tayo makaakyat sa taas. At makikita nyo, MPV siya pero iba po yung lock niya. Cam lock po ang tawag dito. Ito po kasi ang ina-advise na lock kapag mataas po ang height ng body. Dito, pwede tayo maglagay ng lock, padlock, then dito po, pwede rin. So, paano siya buksan? Ganito lang. Angat natin to, tapos to, so ganyan lang siya. So, dito, naka-leather na siya, and ito yung ating mga seats, naka-leather na rin po yan, at foldable po itong ating mga seats. So, kung tao po yung sasakay dito, ay magagamit natin ang mga upuan. Pero kung magkakarga lang tayo, ay pwede po nating i-fold ito. So, meron din tayong handle dito guys ha, para mas madali natin siyang isara. Tara, samahan niyo ako sa loob. And guys, mamaya makikita nyo, may mga grills na po ito for added safety po yon. So, ang grills na yon ay stainless na po at free ko po yung ibibigay sa inyo. So, paano nga ba i-fold ito? Ganito lang po siya. Angat nyo lang. Yan. Then, ganyan lang po. So, ito, para mas hindi siya bumaba. Ganon din dito sa kabila, guys. Okay? So, pwede namang ito, dito umupo yung mga tao. Then kung may karga pa tayo, pwede nating i-fold. Or kung lahat tao sasakay, pwede nating gamitin lahat ng upuan. Pero kung gagamitin lang talaga natin siya para sa mga ikakarga natin, ay pwede po nating i-fold lahat ng seats. And kung mapapansin nyo, wala po tayong aircon dyan. Dahil more on business po talaga si client. So, bihira niya lang to magagamit na mga tao ang sakay, talagang vegetables and fruits po. Kaya naman, hindi na siya nagpalagay ng aircon, nang sa ganon ay masasagad po yung fruits and vegetables niya hanggang dito sa taas. And, grabe, kung mapapansin nyo, di ba? Nakatayo na talaga ako. Well, maliit naman kasi ako, kaya talagang, hindi talaga abot. So, kung 5'6" po, ganito siya, guys. Yan, dahil si Juser po ay 5'6", yan, konting yuko lang po. Kayang-kaya, hindi ka masyadong mahihirapan. So, meron din tayong, mga pwede nating hawakan or sabitan. Yan, so may mga handlebar din tayo dyan sa magkabilaang sides. Then, isa pa sa gusto ni client, kaya hindi po siya nag-aluminum van. Kasi gusto niya minsan, i-open lang to guys. Para hindi masyadong makulob yung mga gulay po. At pag madilim naman na, ay huwag yung mag-alala dahil may ilaw rin po tayo dito. Ito po ang kanyang switch. Ayan, naka-LED na yan guys. Kaya naman tipid yan and maliwanag talaga siya sa gabi. Ang kasya po dito ay 22 persons. So, 11 sa bawat magkabilaang sides. At 3 persons naman ang kasya doon sa harapan. At free na rin guys ang ating tinta. Pwede kayong pumili ng light, medium, or dark. Okay? So, sa ngayon, ang pinili ni client ay medium tint po. Then, ganito siya, yung lock dito sa loob. Yan. Ang flooring po natin ay naka-MS plate dahil yun po ang request ni client.
Actually, hindi pa na-install ngayon yung grills. Pero may free po tayong grills dito para po sa safety ng ating mga product na ilalagay dito. And kaya naman ito ang napili ni client para kung sakaling hindi sila magde-deliver ng kanilang product, ay pwede po nilang gamitin pag mag-outing. Ito naman ang itsura kapag nailagay na po yung ating mga grills. Maganda na tignan at safe na safe po talaga dito sa loob. Kahit mabasag pa yung salamin, ay hindi basta-basta mapapasok ang loob nito. Pa-rectangle naman po ang design ng ating tail lamps. So, very visible po siya. Kaya naman, safe na safe kapag magpabiyahe po tayo. May ilaw na rin po tayo dito para sa ating plate, para nang sa ganon ay mas madali pong makita ang ating sasakyan ng mga sasakyan po na nasa likod natin. Yung mga nakasunod sa atin na sasakyan. Then, kung sakali naman na napakalakas ng ulan at napadaan po tayo sa mapuputik na kalsada, ay huwag po kayo mag-alala kasi mayroon po tayo ditong mud guards. Yan. Pati rin po dun sa harapan. And may photon accent na po yan. Naman po na magpapalagay tayo ng fuel, ay makikita po yan dito banda sa may right side. Yan. Ito po. Angat lang natin to, guys. Yan. Then, yun po. Bubuksan lang po yun at pwede na pong magkarga. Sa pagsara ay ganito lang din po. Press lang siya at okay na po yan. Tara at pasok naman po tayo dito sa cab. Ito naman po ang door panel dito sa bandang passenger side. So may switch po tayo dito para po sa ating window. Since naka-power window siya, kaya naman angat lang natin yan. And syempre naka-chrome po ang ating indoor handle. And meron po tayo ditong lagayan. Compartment. Syempre, nandito po ang ating speaker, katulad dun sa kabila. And tulad po sa ating driver side ay mayroon po tayo ditong stepboard. At itong ating grab ball. Pagdating po sa seat material, ito po ay naka-cloth and manual adjust po tayo sa ating seats. Sa mga lagayan po ay meron tayo ditong malaking glove box. So marami po tayo mailalagay dito, guys. Ayan o, no? Ang laki. Yan. Then dito pa, sa bandang gitna, ay meron tayong lagayan dyan. Pwede dito yung coins, 'di ba? Kasyang-kasya diyan or iba pang gamit na kasya diyan na importante sa atin. Katulad ng card, pwede. Tulad po ng auto sweep at easy trip. Yan, kasyang-kasya yan dito, guys, no? Para hindi siya mawala. And kung mapapansin nyo, mayroon po tayo ditong PTO. So dito sa MPV hindi siya magagamit kasi ginagamit po yan sa mga mini dump truck or sa mga man lift. Yung mga nangangailangan po ng power na pagbubuhat. Yon. Ginagamitan po natin ito. Isa pa sa maganda dito ay mayroon din itong 24 volts. Then 15 ampere na po yan na power outlet. Then dito naman po ay 12 volt socket. May mini compartment din tayo dito with cover. Dito, guys, pwede rin natin ilagay yung cellphone natin dito. Kasya. Kasyang-kasya yan. Then, dito naman yung ating radio, USB port, at saka auxiliary in. Kung magpapatugtog din tayo gamit sa cellphone or sa MP3 natin, pwede dyan. Ang kinaganda pa po dito sa ating Tornado M4.2C ay equipped na po ito ng cruise control. So, saan makikita? Nandito po sa ating dashboard banda. Yan. So, dito, pag resume, at kung magsiset, then minus plus po. Ito yung ating switch ng ating cruise control. Okay? Pag on and off natin. Kung gagamit po tayo ng hazard, ay dito po natin makikita. At kung mapapansin nyo, may mga naka-ready po tayo dito, switch na walang nakalagay. Kasi, pwede po natin yan gamitin kung magpapalagay tayo, for example, ng ating dash camera. Dito, instead na lagi nyo siyang isasaksak, ay pwede rin natin ipa-ready dito para switch on and off na lang po tayo. So, mas convenient siya gamitin, di ba? And
pwede rin kung magpapalagay tayo ng mga ilaw po, lalo na kung aluminum van yung ating body. So, kailangan natin ng mga ilaw sa mga matataas at bawat sides, pati sa likod. And kung magpapalagay din tayo ng camera doon, ay dito po yun kinoconnect. Yan. So, mas madali natin siyang masi-switch on and off. Eto guys, etong switch na to ay para po sa compressor. Kung gusto natin gamitin or hindi, may option tayo. On lang natin yan. Then, ito naman po ay para sa airflow. Kung gusto natin ng yung hangin ay dito lang sa loob, i-on lang natin yung switch niyan. Okay, pindutin lang natin. Ito, ang switch natin para sa aircon, switch para sa fan, at switch po para sa kung ano yung flow ng hangin pagpasok. Sa ating rear view mirror, ay naka-manual adjust lang tayo dito guys ha. I-check natin tong ating sun visor. Dito sa passenger side ay mayroon lang siyang ticket holder. Dito din, ticket holder. At dito naman sa driver side, mayroon din siyang lagayan ng papel. At dito rin, ticket holder. Pero mayroon tayong compartment dito sa taas. So, pwede rin dito ilagay yung mga documents or kahit shades or iba pang gamit ng driver na kasya po dito. And yung ating ilaw, yan, ang ganda rin ng design, maliwanag, and ito yung kanyang switch. Pwede kung ito lang po at pwedeng, yan, dalawa. Pero kung gusto yung shortcut, ito po. Diba? Dalawa agad yung ilaw. So, ito pong option natin dito, guys. In-on ko siya. Yung makikita nyo may door yan. In-on ko para kung sakaling magbubukas tayo ng pinto, ay automatic po siya na iilaw. Then, pag sinara po natin yung pinto, ay automatic siya Na mag-off ang ilaw, so yan, kitang-kita, automatic siya na nag-off. Pero once na binuksan po natin yung door, automatic siya na mag-on. Pero kung ayaw nyo naman ng ganyan, ay pwede naman off na natin. Pindutin nyo na lang sa off para hindi na siya mag-automatic. Dito sa gitna po, meron tayong, pwedeng lagyan din ng coins or fries. Kung magda-drive-thru, may cup holder na maliit or compartment na bilog na pwede rin nating lagyan ng mga ballpen or iba pang gamit. Dito, cup holder siya na pwede rin ibang food yung ilagay natin. At ito mapapansin nyo, meron tayo dito. Lagayan din yan guys ng yung mini na fire extinguisher. So dyan, kasi may free po kami na binibigay na fire extinguisher. So yan po ang ating fire extinguisher. Dito sa likod ng ating seats ay may mga lagayan din tayo. Pwede natin ilagay dito yung golf umbrella or iba pang tools kasi may free na po tayong basic tools. May jack din kasi na free. May salamin tayo dito so makikita natin yung ating mga product doon or yung mga kasamahan natin sa likod. Ito po yung ating handbrake dito. Then ito po, naka 6-speed manual transmission po tayo dito sa ating Tornado na M4.2C po. And mapapansin nyo may guhit dito at nakalagay talaga card kasi dito natin pwede rin ilagay or much better na dito natin ilagay ang ating Easy Trip at ang ating Auto Sweep. Diba? Pero pwede rin talaga dito kasi mas tago siya. Okay? Pero kung nagda-drive ka na, dito mo na lang siya ilagay para mas madali sa toll gate. Kung sakaling hindi ma-detect ng ano nila, ng system nila, 'di ba? Minsan kasi hindi na detect. So mas madali mo makukuha dito. 'Di ba? Pero kapag uwian na or ipapark na natin itong ating truck ay dito nyo na lang siya ilagay para mas safe. Nga pala guys, dito sa bandang driver side, ang side mirror natin ay dalawa lang. Kasi nandito naman banda yung driver, so kahit hindi na natin lagyan ng mirror dito sa taas. Pero dun sa kabila, mayroon. Pero guys, meron po tayong abang dyan para in case na magpapalagay tayo
ay may nakaredy na po. Mas madali yung ma-install. At dahil mahaba na nga po itong ating video, kaya hanggang dito na lang ito. Kung sa palagay nyo nakatulong at nagustuhan nyo ang video na to, ay paki-like and share na lang din po. Nang sa ganon ay makatulong din po tayo sa iba na nangangailangan ng unit na ito. Again, this is Joanne Tusing, Sales Executive at Photon Kawit, Cavite. Thank you for watching. Hope to see you again on my next vlog. God bless everyone.